Maganda at masayang araw, kabataan. Kasama natin ngayon si Ace Ceremonia upang mag-vlog sa atin sa pagiging isang kabataang leader. Hello Ace, kamusta ka ngayon? Okay naman po. Okay diretso na tayo sa ating kwentuhan at tanungan. Mula ba pagkabata, Ace, gusto mo na maging isang kabataang leader? O gusto mo na bang maging isang leader? Kung tinatanong niyo po akong mula pagkabata, malalasasabi ko po na kapag bata ka pa, hindi mo talaga maiisip dahil wala ka pang kamuwang sa mundo. Oo. Pero kapag lumalaki ka na, may isip mo pala na kasapi ka rin sa pamayanan mo. So, meron kang responsibility na dapat mong gampanan. So, nalalaman mo yun habang ikaw ay lumalaki, tumatanda, tama. Nung nasa elementarya ka ba, naranasan mo na bang maging class president o vice president? Sa iyong klase? Sa classroom lang po. Sa classroom lang. Counselor din po. Naging counselor. So, ngayon, Ace, hindi lang isang klase ang pinamumunuan mo, di ba? Ngayon, nahalal ka bilang Supreme Student Governor, hindi lang ng iyong eskwelahan, pero pati ng buong division ng syudad ng San Fernando, La Union. So, ano yung mga responsibilidad mo? Hindi lang pala yun, o ano pa? Isa ka pa sa mga Regional PIO. Yes, po. Regional PIO. Okay, so isa-isahin natin yung mga responsibilities mo. So, unahin natin sa iyong eskwelahan. Ikaw ay nag-aaral sa Science High School ng La Union Science High School. Ano yung responsibilidad mo bilang isang Supreme Student Governor? So, siyempre po, dapat mong i-balance rin po yung time nyo sa klase po. Klase, tapos mga gawain pang outside or extracurricular activities. Yes. So, doon po, kailangan mong i-budget yung nagkaroon ka ng time management. Oo. Napakahirap po, pero sa tulong po ng mga kaklase ko, nagagampanan ko naman po. Kung tinatanong niyo naman po yung responsibilities ko, Oo. ang unang-una sa sarili ko, dapat marunong akong mag-budget ng time. Yes. Dapat gampanan din yung trabaho mo, marunong ka rin mag-sacrifice kung ano yung mas dapat mong unahin at kung ano yung mas nangangailangan ng unang atensyon. Alright, kasi nga 'di ba, hindi lang yung La Union High, yung eskwelahan mo, yung pinagsisilbihan mo, pero pinagsisilbihan mo rin yung buong division ng San Fernando. At pinagsisilbihan mo rin bilang secretary ng Student Body Organization ng City of San Fernando rin. Kasama na ang high school at ang college level, right? So paano mo ginagawa 'yun? So, unang-una po, kapag hindi po ako makaka-attend, Oo. magpapadala po ako ng representative. Yes, wow, that's good. Pagkatapos po nun, yung representative ko po, sasabihin po sa akin yung napag-meetingan nila. Alright. At doon ko po gagampanan yung mga ginagawa ko po. Kung makakaya ko po, gagawin ko po talaga lahat. Hanggang makakaya ko po. Responsibility, dapat talagang gagawin mo yon. You should embrace responsibility. Ano ba, nagpaplano kayo ng mga proyekto para sa yung eskwelahan, ganyan? Ganun ba yung mga ginagawa mo bilang governor? Una pa siya po, magpaplano rin po kami. Mm-hmm. Pag-arang pa yung pangalawa naman po, kailangan mong i-implement din yung plano mo. Baka hanggang salita lang yung gagawin yun. So, dapat tama. You have to put into action. Yes. So, ano na yung mga plano, yung mga proyekto mo bilang isang leader na nagawa mo na, yung mga nagkaroon na ng mga magagandang resulta? Siyempre, ang una po, sa school na lang po natin. Yes, okay. Yung tutorial services. Wow. Nagkaroon po kami ng tutorial services dahil naniniwala po ako na wala naman pong estudyante dapat pa-left behind. Oo. So, dapat i-uplift po natin sila. Dapat tulungan natin silang maitaas yung grado nila para, siyempre, naniniwala rin tayo sa kasabihan na tayo yung pag-asa ng bayan. Yes. So, dapat tulungan natin sila, magtulungan tayo. Alright. So, lahat ngayon wala nang bumabagsak, no? Dahil sa tutorial services na iyong naging proyekto sa inyong eskwelahan. Sa awa naman po ng Diyos. Wow, that's very nice, Ace. Alright. So, ano naman yung mga katangian mo? Kasi, di ba, pag binoboto ka bilang isang leader, kapag pinipili ka nila, si Ace gusto kong maging leader yan. Tingin mo, bakit kaya? Ano kaya yung mga pinapamalas mong katangian o yung lagi mong bit sa iyong pagli-lead ng tao o yung ng inyong grupo or organization? Siyempre po, sa akin po, masasabi ko po na friendly po ako, kaya yes. I can see, ha? Marami po akong nakikisap, marami po akong mga kasama na tumutulong sa akin, marami rin po akong mga kaibigan. Siyempre, hindi lang pagiging friendly, masayaing tao rin po ako. Kasi 'di ba, pag medyo masungit parang hindi siya approachable. Kaya kailangan nandun yung isa kang friendly din. So, paano naman yung sa pakikinig sa iyong mga kasamahan?
So, makikinig sa kasamaan. Oo. Kung meron pong may mainit po na usapin, katulad Yes. syempre, president po ako ng Supreme Student Government Yes. ng La Union National High School. Aha. Kapag may mainitin pong usapin, merong hindi nagkakasundo, so dapat magkakaroon tayo ng magkaroon ng demokratiko. Kapag kailangan magkaroon ng eleksyon or botohan. Ganon, sa parang... So, kailangan balance. Balanse, Oo, para... wala kang pinapanigang side para fair. Kasi isang leader dapat, alam niya kung ano yung magiging desisyon na dapat niyang gagawin. At saka isa pa di ba tama na kapag isa kang leader, yung mabuting leader, kailangan mabuti ka ring tagasunod. A good leader is a good follower. That's very nice. So, ano pa yung mga katangian mo? Meron pa bang iba sa tingin mo na bukod sa pagiging friendly, sa pagiging balanse, meron pa ba sa tingin mo? Pagiging friendly, pagiging masayahing tao. Masayahing tao. Marunong mag-balance ng oras. At ang higit sa lahat, I embrace responsibility. Yes, dahil tama yun. Kasi pag isa kang leader, okay, leader ako, pero hindi mo naman ginagawa yung responsibility mo, wala rin. Wala. Wow. Alright, so ngayon, bilang isang kabataang leader, hindi lang sa iyong eskwelahan, dito rin sa syudad ng San Fernando, naisip mo bang sa darating na panahon, kapag nakatapos ka ng pag-aaral mo na, siguro ng kolehiyo, di pala ka bang tumakbo sa government office? Wala po akong desisyon tumakbo, ayaw ko pong tumakbo na sa public service. Ayaw mo na, maging isang politiko. Opo. Bakit, Ace? Ano ba yung pangarap mo? Ang pangarap ko kong maging isang guro. Mm-mm. Dahil maging isang guro, dahil naniniwala naman po ako na ang leadership skills hindi po nawawala yan. Yes. Nasa atin na po yan dahil nahubog na po ito sa atin hanggang sa ating pagtanda. Oo. So, unang-unang ang higit sa lahat para maka-influence sa Yes. kabataan ay pagiging isang guro. Tama, oo. Dahil doon, ma-influensyan ko sila, masasabi ko yung mga experience ko. So, hindi nag-stop na kabataan leader ako. Pero, after mo mag-aral, hindi nag-stop doon yung leadership mo. Pagpapatuloy mo yon kapag ikaw na isang guro. Anong gusto mong specialize pala kapag nag-aral ka o pag ikaw ay naging isang guro? Gusto kong maging isang major in chemistry. Wow, chemistry. Wow, balancing of equation at periodic table of elements. Hello. O, sige. Sige, dito na tayo sa next question, ha? Baka magkaalaman tayo sa chemistry nito. Okay, ngayon is, ano yung nakikita mo na magiging kabataan ng syudad ng San Fernando? O hindi lang yung kabataan ng San Fernando, yung kabataang Pilipino. Ano yung vision mo para sa kabataang Pilipino? Gusto kong makita na matatag ang kabataan ngayon. Oo. Malayo sa droga, malayo sa kung ano mang malayo naman sa ibang vices, sa mga ibang bisyo. Marami ngayong kabataan na nalululong talaga sa bisyo. At ang higit sa lahat, meron na silang leadership skills din. Yes, okay. Dahil sabi nga nila, many are called but few are chosen. So Yes. dapat yun yung una-una sa lahat. Meron na rin disiplina sa ating sarili, gano'n. So, magiging instrumento ka na mag-influence sa mga kabataang Pilipino na maging leader sa sarili nila at kasama na rin sa kanilang komunidad.